Tinitiyak po niya na gusto niya na magkaroon ng food security ang buong bansa. Ang lahat ng mamamayang Pilipino ay mayroong pagkain sa hapag. Kinutok na po ba tayo ng Diyos? Di ba? Bakit? Sapagkat yun pong umaga, kung merong food security, meron tayong future security. Everybody say, future security. Ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya ay secure ang kinabukasan. Ang tanong ko muna po ay, gaano ka nakakasiguro na secure ang iyong kinabukasan? Wala. Tanong ko po ngayon isa. Sigurado po bang bukas ay buhay ka ba? Tanongin mo yung katabi mo muna. Sigurado po bukas ay buhay ka ba? Daming mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita, pero walang pangako ang Diyos na bukas ay buhay pa tayo. Ibig sabihin lang mga kapatid, ay gusto ipakita sa atin ng Panginoon ano man ang pangyayari, ano man ang mangyayari sa kinabukasan, tayong lahat ay sigurado. Sapagkat aminado tayo na hindi tayo sanay sa mga bagay na hindi natin alam o hindi tayo pamilyar. Kaya't madalas tayong nagtatanong sa mga naunang nakaranas nito, ano ba ang pakiramdam na ikaw ay nandun sa lugar na yon? Kasi pupunta kami ron eh. Yung mga ganon. Pag alam natin at namin nakapunta na ron, parang okay, excited tayo. Kaya lang, madalas tayong nagtatanong sa mga naunang nakaranas natin upang malaman natin kung ano ang ating dapat asahan sa pagpunta natin sa lugar ngayon. Kung hindi ka pa napunta ng isang lugar na pupuntahan mo pa lang ngayon, pero may nakapunta na ron, ay para bang excited ka na puntahan yung lugar. Kung alam mo namang balitang-balita na maganda yung lugar. Pero ang tanong ay, paano kung wala pang nakarating doon? Ano ang ating iisipin? Kasi pagpasok ng kinabukasan, wala namang nauna. Halimbawa, tayong lahat ay pupunta ng papatok na naman muli sa susunod ng isang buwan. Meron na po bang nauna sa ating ng July na siya? Nasa July na siya. Wala naman. Lahat tayo papasok sabay-sabay ng July. Ibig sabihin, walang nakakaalam. Kaya, kapag dumating ang pagpasok sa kinabukasan, walang isa sa akin ang nakapasok. Sabay-sabay tayo papasok dito nang hindi alam kung ano ang hinihintay sa hinaharap. Pagpunta natin ng kinabukasan, sabay-sabay tayo pupunta ron, hindi natin alam kung ano yung hinaharap, kung ano yung mangyayari. Pero, ibig sabihin, sabay-sabay yung pagpunta natin. Walang nauna sa atin. Kaya gustong ipakita po sa atin ng Panginoon na panampalatayahan po natin ano man ang dumating sa susunod na araw, sa isang linggo, sa isang buwan o sa mga taon, makita natin na laging sa Diyos sigurado ang ating kinabukasan. How do we face the unknown? Paano natin naharapan ang bagay na hindi natin alam? Paano natin naharapin yung kinabukasan na hindi natin alam? Alam niyo po, paano nga ba natin naharapin yan? Mahaharap po natin yan. We face it by grace. For grace is greater than all. Tayong lahat ay papasok sa kinabukasan. Tayong lahat ay haharap sa susunod na araw, buwan at taon sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Sino mag-aakala na hanggang ngayon, sa dami mong pinagdaanan sa buhay, buhay ka pa, malakas at ngayon nagpupuri sa Diyos? Sino ang nakakala na hanggang ngayon ay nandiyan ka, sumakamba sa Diyos? Bakit po nariyan tayo ngayon? Sapagkat we face the unknown by the grace of God. Because the grace is greater than all. Everybody say, the grace is greater than all. The grace is greater
lahat, firmes at nakatitiyak tayo na tayo ay sigurado sa kinabukasan sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Wala pa pong pinabayaan ang Diyos sa atin. Masasabi mo ba na ikay pinabayaan ng Diyos? Tingnan niyo katabi mo. Malusog, masaya, nakangiti. Bakit po? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay dakila sa ating mga buhay. May nag-aalinlangan po ba rito na ang biyaya ng Diyos ay kulang? Wala. Kung tayo po ay kumbinsido na ang biyaya ng Diyos ay dakila sa ating pong mga buhay, tayo po ay papasok sa aplikasyon ng araling ito. Kumbinsido na po ba tayo ron? Apply po natin sa ating mga buhay. Una, trust in God's sovereignty. Paano po natin mapangahawakan na ang ating kinabukasan ay sigurado sa piling ng Diyos at sa pag-iingat ng Diyos? Una, trust in God's sovereignty. Ano ang ibig sabihin nito? What does it mean to trust God's sovereignty? To trust God in God's sovereignty means believing that God is in full control of everything. Kapag ka ang isang tao o ang isang mananampalataya o ang isang Kristiyano ay nagtitiwala sa kakayahan o sa kapangyarihan ng Diyos, that God is sovereign, siya yung merong hawak sa lahat ng bagay, God is in full control of everything, papanatan ang iyong kalooban. Ano man ang dumating na pagsubok, na problema sa iyong buhay, paniniwalaan mo, God is in control. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. May mga nagsasabi na may malalakas na bagyo. May magsasabi na may malakas na lindol. May magsasabi na mga sauna. May mga magsasabi na mga kumakalat na sakit, monkeypox, o ano pang mga pax-pax yan. Mga kapatid, naniniwala tayo, God is sovereignty. God is in full control of everything. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. Kaya kung tayo po mga kapatid ay naniniwala na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay at ikay naniniwala na ikaw ay anak ng Diyos, walang mga anak ng Diyos na pinabayaan ng kanyang ama, kung paano ang anak mo ay hindi pinababayaan, gayon din ang ating amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi tayo pababayaan kailanman. Hallelujah! Sapagkat ang ating Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. It is trusting that He knows that best. Alam ng Diyos ang the best sa iyong buhay. Has a perfect plan. May magandang plano at perfectong plano sa iyong buhay. And always working for our good and His glory. Ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay. Pagtiwalaan lamang po natin ang the best na plano ng Diyos. Ang perfectong plano ng Diyos. At ang Diyos ay lagi gumagawa ng magagandang bagay para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Everybody say, God is good all the time. God is good to me all the time. Everybody say, God is good to me all the time. Yung kumbinsido, God is good to me all the time. Ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng panahon. Yan ang inakit natin. God's goodness is running over. Ang kabutihan po ng Diyos ay laging nasa una. Ang kabutihan ng Diyos ay laging inuunahan tayo ng kabutihan ng Diyos. Bakit po? Abi nung tayo matulog kami, nauna na ang Diyos, nagigisingin tayo ng kinabukasan ng araw na to. Yan ang kabutihan po ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. Gaya ng ating mga inari. Kanina. Siguro nag-pray yung mga music. Kaya tumapa. Kaya po mga kapatid, it means letting go of worry and relying on Him. Knowing that nothing surprises Him. Hindi ang Diyos ay ano man yung mga pangyayari. Hindi nasusurprise ang Diyos. Ay, ba't nga ba nangyari yan? Hindi po.
Alam na ng Diyos na mangyayari. And that He is always faithful to guide and provide. Walang isang inunang, walang isang pinabayaan. God is faithful. Tapat ang Diyos sa lahat ng panahon ng ating pong mga buhay. Tandaan po natin mga kapatid, ano man ang panahon ang ating haharapin, mayroon mang pandemya, mayroon ng sakuna, mayroon ng sakit, ano man ang mga nangyayari sa atin, lagi natin tatandaan, God is always faithful to guide and provide. Sapagkat ang Diyos po natin ang mayroong hawak sa lahat ng bagay. God is sovereign. Ang Diyos ay makapangyarihan. God's grace assures us that He has gone ahead of us, preparing the way even when the future is uncertain. Kahit alam natin ang kinabukasan ay parang hindi maganda, mga kapatid, magtiwala tayo. God grace assure us that He has gone ahead of us. Ang biyaya ng Diyos ay laging nasa una, wala sa huli. Laging nakaprepare ang ating buhay, ang magandang buhay natin sa Diyos. He is not bound by time. He sees the end from the beginning and orchestrate everything details for our good and His glory. Alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa susunod na panahon. Ang Diyos ay hindi limitado ng panahon, ng oras, hindi siya limitado sapagkat hindi saklaw ng panahon at oras kagaya natin. Ang Diyos po ay laging nasa una. Alam na po na niya yung nangyari, alam na niya yung mangyayari, alam na niya yung susunod na mangyayari. Ang Diyos ay hindi kontrolado ng ating mga panahon. Dahil inaayos na po niya sa lahat ng mga detalye ng ating buhay para sa karangal ng kanyang dakilang pangalan. Sabi po ng Bible, Deuteronomy chapter 1 verse 8, si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan kanya. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. Mga kapatid, kung bakit ang ating future is secure dahil sa Panginoon, ay ang Diyos ay makapangyarihan, God is sovereign, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan kanya. Huwag mo lang ang pagkahanilangan. Paniwalaan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Paniwalaan mo ang pangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos ay ang kailangan para mangyari sa atin ay pinaniniwalaan natin. Kapag sinabi ng Diyos siya ang mangunguna sa iyo, ipanatag mo ang iyong loob. Kapag sinabi ng Diyos siya ang sasama sa iyo, ipanatag mo ang iyong loob. Hindi kanya pipiguin, hindi kanya pababayaan. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ang bawat isa ay dumaranas ng problema. Walang tao na walang problema. Pero sa panahon ng problema, lagi natin tatandaan ang mga pangako ng Diyos. Isulat niyo po, tandaan po ninyo yung verse po na yan. Mapangahawakan po natin ang pangako ng Diyos. Sabi po na Isaiah 45 verse 2, ako ang maghahanda sa iyong daraanan, mga bundok do'y aking papatagin, at sa mga lungsod, mga pintong tanso'y aking bawasakin, pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Yan po ay pangako ng Diyos sa mga Israelita ng panahon po na yan. Sila po ay alipin. Pero nung sila ipaglaya, sabi ng Panginoon ng Diyos ay nangako sa kanila, ako ang maghahanda sa inyong daraanan. Mga bundok do'y aking papatagin, at sa mga lungsod, ang pintong tanso'y aking mawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ano ang pinakikita sa atin ng Diyos? Walang hadlang kapag Diyos ang gagawa ng paraan sa buhay mo. Kapag ikaw ay pagtatagumpayin ng Diyos sa lahat ng mga plano ng buhay mo, walang makakahadlang. Kapag gusto kang pagpalain ng Diyos, walang makakahadlang. Even si Satanas, pwede niyang gamitin para ikaw ay pagpalain. Natanong niyo ba yung kwento? Yun laging, yung nasa in-interview sa radyo.
Lagi po kami bigyan, Diyos ay mabuti. Na kahit kami ay nagkukulang, ang Diyos ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Announce yung interview po sa radyo. Merong nakakarinig na sa radyo, nakakarinig na Antichrist na satanista. Sabi na, nainis siya rin, puro na lang Diyos ang sinasabi na itong tao na ito. Para hindi maniwala may Diyos to. Patadalang ko ito nang galing sa akin. Sabi niya, ay ganito. Tinawag niya yung kanyang utusan. Halika. Dalhin mo ito dyan sa ini-interview ito. Dalhin mo sa kanyang bahay. Yung mga pinabili mga grocery, ganyan. Kasi habang kahit Diyos ay nagkukulang, mabuti ang Diyos. Nag-isip pa yan ang Diyos. Sabi ng satanista, dalhin mo nga ito doon sa bahay na yan. Pinadala po yung grocery doon sa bahay. At nang pinadala ko ay sabi pong tao, hallelujah, praise the Lord. Tunay nga na hindi nagkukulang ng Diyos at lagi tumuod ko sa aking pangalamin, hindi ako pinamabayaan ng Diyos. Sabi ng katulong, hindi po sa Diyos galing yan. Hindi niyo po matatanungin kung ano galing yan. Ay, hindi ko na dapat malaman kung kanino galing yan. Sapagkat naniniwala ko, kahit di nyo, ayan po sa pagkakalit. Ano ang pinakikita ko mga kapit? Sabi ng Panginoon, ano mang kandadong bakal, ano mang mga tansong sa lungsod, bawa sa akin. Ibig sabihin, kapag gusto kang pagtagumpayin ng Diyos sa lahat ng plano ng buhay mo, walang makahahadlang. Ibibigay ng Diyos, walang makahaharang. Harangan man ng siba, hindi pa rin uubra sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. God is sovereign, makapangyarihan ang ating Diyos. Isaiah chapter 42 verse 16. Aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila. At papatagin ko ang mga daang makuko. Ang lahat ng ito'y aking gagawin alam-alam sa kanila. Meron po ninyo ang gagawin ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kahit ang mga bulag na hindi nakakita, ang Diyos ang umaakay. Ang Diyos ang maglalagay sa daan at magbibigay ng liwanag. Ang Diyos ang mag-aayos sa mga bakubang daan. Ang Diyos ang siyang nangunguna sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya kahit wala silang kakayahan. Kahit wala tayong kakayahan mga kapatid, sa tingin natin, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, nagiging kaya na natin. Kahit sa tingin natin wala tayong pinag-aralan, pero tayo nagtitiwala sa Diyos, sa tingin ng tao, mukha na tayo pinag-aralan. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang Diyos, kapag Siya ang nanguna at gustong gumamit sa iyo, ihahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Gusto niyo po bang mahayag ang Diyos ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay? Magtiwala ka sa Diyos, huwag ka magtitiwala sa sarili mo, tiyak makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag nagsimula na tayo magtiwala sa Diyos at hindi sa ating mga sariling kakayahan, doon lang po natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Tingnan niyo yung mga taong nararanasan ng himala ng Diyos. May mga kilala ako. Example, yung tita ko, 5 beses nang naoperahan, cancer. Pero lagi niyang sinasabi, wala akong kakayahan, ikaw ang manggagamot ko, tulungan niyo po ako. Kung pagagalingin mo, pagalingin mo na ako. Kung hindi na may kunin mo na ako. Ganon ang mga panalangin. Talagang pagka hindi ako mamatay, yung manalangin sa Diyos, boldness. Hanggang ngayon, malakas, masigla, buhay, umatin, kasagawain ng Panginoon. Eh bakit po mga kapatid? Sa panahon ng mga problema pinagdadaanan natin, lagi nating aalalahanin na tayo ay magtitiwala sa Diyos sapagkat sakop tayo ng biyaya ng Diyos in our future are secure. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Deuteronomy 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi inyo ay kasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan
punong-puno ng pag-asa. Sa English, makikita natin yung future. For I know the plan I have for you, says the Lord God Almighty, plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a better future. Ang Diyos na mayroong magandang plano sa ating mga buhay, hindi kailanman mababayaan ng mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Trusting in His sovereignty, anchor our heart in peace. Kapag tayo ay nagtitiwala sa kapangyarihan po ng Diyos, ang ating mga puso ay naka-anchor, naka-angkla sa pagiging mapayapa. Knowing we are securely held in His hand. Alam niyo po, ang totoong nagtitiwala sa Panginoon, sa lahat ng panahon at pagkakataon, may kapayapaan sa puso. Amen. Malalaman mo lang kapag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, kapag naguguluhan ka. So, tingnan niyo po yung mga taong laging natataranta. Walang paniniwala, walang pananampalataya, walang pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Dahil kung alam mo ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyong buhay, kung alam mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo, hindi ka matataranta sa lahat ng panahon. Ano man ang pangyayari, hindi ka matatakot. Bakit? Sapagat alam mong secure ka, dapat yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Eh kung sinasabi ko lang sana sa inyo yung mga ganitong bagay, wala akong pinakikitang verse, eh mag-uwi na tayong lahat. Tama po ba lang? Pero ito ay sinasabi ng Diyos sa atin na hindi tayo kailangan matakot, kundi pumatatag ang ating loob sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos, tayo ay sigurado at natitiyak. Kaya sa lahat ng pinagdaraanan, kapag ka ang palatandaan po natin, kapag ka may mga pagsubok, may trials na dumating or testing na dumating sa iyong buhay, pero ikaw ay naguguluhan, ikaw ay nababalisa, ikaw ay natatakot, palatandaan yan na hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Pero pagka ikaw ay payapa, bumabagyo, hallelujah, kumakanta ka pa rin ng kaibuti-buti ng Diyos. Bumabagyo na, kumakanta ka pa rin ng papuri sa Diyos, palatandaan yan na ikaw ay may kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos. Bilang tao mga kapatid, hindi natin inaalis na hindi tayo mabalisa sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ang pinapakita lang sa atin ng Panginoon, anuman ang nangyayari sa ating buhay, ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa, ikaw ay magtiwala sa Kanya. Di ba sabi po na salita ng Diyos, kung ang yung mga ipon ay hindi niya pinabayaan, eh ikaw pa kaya? Sino ba mahalaga, ipon o ikaw? Kanino ba namatay si Kristo? Sa ipon o sa iyo? Yung ipon namatay para sa atin, kinain natin eh. Pero si Kristo, namatay para sa atin. Kaya po mga kapatid, kung ang ibon ay mahalaga sa Diyos, hindi bumabagsak sa lupa na hindi niya pinahintulutan, much more, ikaw ay napakahalaga sa Diyos. Sige, sabihin mo siyang tabi, napakahalaga mo sa Diyos. Mga kapatid, may pinagdadaanan ka sa buhay, meron kapag na lang dumating sa iyo na hindi binasahan, lagi mo isip-isip, mahalaga ka sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. No matter how unfamiliar the path, hindi man familiar sa atin ang mga landas na ating dinadaan, His grace provides strength for today and hope for tomorrow. Kaya nga, ang biyaya po ng Diyos sa atin po ay sapat sa araw-araw ng ating buhay. Hindi lang today, kundi tomorrow. Ang Diyos ay sapat sa atin. Kaya masasabi natin, our future are secure. Sigurado ang ating future sa Panginoon. With God leading the way, we can move forward confidently, assure that His plans are always greater than our
POS. Pupunta tayo sa nais ng Diyos sa kinabukasan ng may kompetensya, ng may lakas ang loob sapagkat nakakatiyak tayo ng plano ng Diyos sa ating buhay ay tiyak na laging dakila kaysa sa anumang takot na mayroon tayo. Amen. Number 1, trust in God's sovereignty. Number 2, align your plans with God's will. Lagi po natin i-align ang ating mga plano sa kalooban ng Diyos. Hindi nagpaplano tayo nung nandun na, tsaka natin, Lord, kalooban niyo po ba ito? May ginagawa mo na nga. Dapat before, saka ako consider sa Diyos. Di ba nagkakamali tayo pagka inuna natin yung sarili nating desisyon? Hindi tayo consider sa Diyos, kaya tayo na-i-scam eh. Hindi tayo kumukonsidera sa Diyos. Titiwala na lang tayo, kahit pa pastor na nagsabi eh. Natangay tayo na mga kapatid. Tiwala tayo eh. Direct mo, pinag-pray niya ng 2 buwan. Para may 2 buwan pinag-pray ito. Tiwala ka naman ako. Pinag-pray mo na pala eh. Ahangkas na lang ko dyan. Okay, go! Mga kapatid, align our plan with God's will. Marami tayong natututunan sa lahat ng pangyayari. Nga lang, malaki ang ating tuition fee. Kaya mga kapatid, align our plans with God's plan. Kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung will ng Panginoon, doon po natin yan i-align. Minsan, Lord, ito naman yun. Minsan po kasi nakukuha po tayo sa napakaganda ng plano po natin. Tama po ba? Sino po ba nagplano ng pangit sa kanyang buhay? Ala naman, lahat ng plano natin ay maganda. Diba? O pagka ito, binless ng Diyos, naku, lalaki ang tithes and offering ko, naku, malaki natutulong ko sa church, ganito, ganyan. Yun ang iniisip natin. Pero iba ang sa Diyos. Iba ang sa Panginoon. Stepping into the unknown change. To entrust our plan to God and rely on Him to guide our step. It's a moment to recognize that while we may not fully understand the whole picture, God sees it all clearly. Remember, God's always surpass our and His plan are always for our ultimate. Ano po yan? Tandaan, ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas sa atin at ang kanyang mga plano ay palaging para sa ating butihan. Amen. Even when the journey ahead feels uncertain, we can find peace in knowing that God is with us, leading us one step at a time, with His grace providing all we need each day. Ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos ay laging sa ating mga buhay, kaya ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya. Dahil pag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, kahit hindi natin maintindihan, magtiwala ka pa rin sa Kanya. Kahit sa tingin mo may maganda kang plano, maganda ang mangyayari sa plano mong ito, pero hindi nagtagumpay dahil plano mo lang iyon, dahil hindi plano ng Diyos sa iyo, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Bakit po? Sapagkat nasabi ng Bible sa Isaiah 55 verse 8 and 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay kaysa inyong mga kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Iba ang pamamaraan natin. Kaya kung sa tingin natin, lagi naman tayo nag-iisip, lagi naman tayo nagpaplano. Napakaganda ng ating mga plano sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating kinabukasan. Pero lagi natin konsidera na mas maganda ang plano ng Diyos sa atin kaysa plano natin. Ano po mga kapatid? Nakasunod po ba kayo? Kaya lagi natin iisipin na iba ang kaisipan ng Diyos sa ating kaisipan. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Hindi matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan?
Ano pong pinapaunawa sa atin ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, iba ang kaparaanan talaga ng Diyos sa kaparaanan natin. Hindi natin pwedeng questionin ng Diyos, Lord, ba't ganito? Di ba dapat ganito? Hindi natin pwedeng turuan ng Diyos. Mas marunong ang Diyos sa lahat ng panahon. Lagi kong naririnig kay Inang sa nanay ni tatay, marunong ang Diyos. Lagi kong naririnig sa kanya, marunong ang Diyos. Lagi naman, marunong ang Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, itinitiwala talaga natin ang totoo. Bakit? Marunong ang Diyos. Sabi po ng Kawikaan 3:5 and 6, kaya't kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin siya ngayon alalahanin upang ikipagnubayan sa iyong mga tatahakin. Mayroon ka mang magandang plano, mayroon ka mang magandang layunin, mayroon ka mang mga magandang ginugusto, laging tatandaan, kay Yahweh magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling kapnan. Kahit anong kataas iyong pinag-aralan, pag pinanghawakan mo yan, at hindi mo pinanghawakan ang pangasalita Diyos sa iyong buhay, mapapahama ka pa rin. Bakit? Sabi na sa salita ng Diyos, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mananangan tayo sa kakayahan ng Diyos sa ating buhay. Kawikaan 16:3, sabay-sabay, everybody read. Sino may magandang layunin dito? May maganda po ba tayong layunin? Maganda ang mga layunin natin. Ano ang gusto ng Diyos? Ipagkatiwala kay Yahweh ang iyong mga gagawin. Meron tayong mga gagawin. Bakit? Para sa ating layunin. Pero, dapat ay ipagkatiwala po natin lagi sa Diyos. Bakit po? Sapagkat pag nagtitiwala tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga gagawin, ang sabi niya, magtatagumpay ka. Yung po magsalitang magtatagumpay ka, sure word po ba yan? Sure! Hindi sinabing baka magtagumpay ka. Ang Diyos kasi, pag nagsalita siya, sigurado. Kaya ang kailangan mo na lang gawin, magtiwala. Sapagkat ang sinasabi ng Diyos ay sigurado. Paano? By surrendering our plan to Him, we align with His perfect will, trusting His grace to accomplish what is truly best for us. Lagi po natin isusurrender sa Diyos ang anumang mga plano ng ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. We align our plans to God's will. Number 3. Number 1, sabay-sabay. Pangalawa. At pangatlo. Walk in God's faith. Walk in God's faith. Walk in God's faith. Kaya pala nagluloko, naghihingalo. Walk in God's faith. Lumakad sa pananampalataya ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po Hindi niyo napansin kung kayo po ay mapunahin, makikita po ninyo, bakit? Walk in God's faith. Faith ng Diyos po yan. Faith in God's faith. Pakikita po natin sa inyo yan para lalo po ninyong maunawaan at makubinsito tayo sa walk in God's faith. Walk in God's faith, our faith is not our own. It's God's faith. Alam niyo po bang ang pananampalataya na mayroon tayo ay hindi sa atin? Sa Diyos yan. Given to us through the message of grace. Bakit? Di ba Roma 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kailan dumating ang pananampalataya? Nang marinig mo ang mabuting balita, the message of grace.
Nung narinig mo ang mabuting balita, dumating ang pananampalataya. Faith. God's faith sa iyong buhay. Ano yung mayroon tayo? Kailangan paniwalaan. Magkaiba po yung pananampalataya sa paniniwala. Lagi ang tinatanong ng Diyos sa tao, do you believe? Do you believe? Tinanong niya yung 2 bulan. Gusto niyo bang makakita? Opo. Naniniwala ba kayo? Do you believe? Opo. Kasi po, mangyayari ang inaasahan mo kapag naniwala ka. Sapagkat ang faith ay nasa sayo na. Faith ng Diyos yung nasa iyo. Paniwalaan mo lang. Mangyayari. Tingnan po natin ha. Hebrew 4:12. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig. Dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Sabi, sa ibang masasabi, hindi nila ito pinaniwala. Ang pananampalataya ay dumarating lamang kapag iyong pinaniwalaan. Para lalo maliwanagan, parang ganito po. Nung kayo po ay nakakilala sa Diyos, hindi po ba't kayo ay nagpasya na makinig ng salita ng Diyos? Meron po bang kinalagkad ng makinig ka? Alam niyo po yung napipilitan, nandyan nga yun pero hindi nakikinig ka, nakikinisip na, ako yung sinampay, ako yung niluluto ko, ako yung ganito. Kasi nga po, hindi naman siya talaga, alam naman talaga siyang planong makinig. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Amen. Kaya ang free will po natin, nagamit natin nung tayo ay makinig. Yung ganito, makinig nga ako. Ayun, free will mo yon. Pero hindi ka pwedeng piliting makinig. Hindi po. Walang pipilit sa atin na makinig. Sa mga patay, nagtuturo tayo ng salita ng Diyos. Yan lang nakikinig. Yun lang darating ang pananampalataya nila. Kaya hindi ulit nagsumunod sa acceptance ng pagtanggap sa Panginoon sa iyo. Ay, totoo na. Hindi po. Nagaya liip eh. Nagaya lang eh. Ang totoo na talagang nagkaroon ng kaligtasan, yung taong nakinig, yun ang daratnan ng pananampalataya. Sapagkat faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. And sabi po ng everyone, ang pananampalataya, iyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kahit wala pa, basta tayo ay naniniwala sa bagay na hindi natin nakikita, ito ay mangyayari. Yan yung sinasabi sa Diyos. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ano? How do we release God's faith? How do we release God's faith? By declaring what you believe. Kapag ininideklara natin kung ano yung ating pinaniniwalaan, tsaka palang mag-work yung faith ng Diyos na meron tayo. Kaya po mahalaga yung sinasabi natin, ako'y magaling na sa latay ni Kristo. Ako'y blessed and highly favored by God. Mahalaga po yung ating dinideklara. Kasi po pagka dineklara natin yung pinaniniwalaan natin, saka lang mangyayari sa atin. Bigyan ko po kayo ng verse. Sabi po ng Bible, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya sa ganoon ding diba, ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Ano po yung sinasabi? Nagsasalita ako. Dinideklara ko. Yung po sinabi nagsasalita, I speak because I have faith. Hindi lang sinasabi, may faith ako. May faith ako. Ano ngayon kung may faith ka? Sinasalita mo ba yung gusto mo mangyari sa'yo?
Kasi dapat salitaan po natin kung ano yung gusto nating mangyari sa atin. Minsan kasi, tinatawad ang mga Kristiyano. Pag mananalangin, ganito na lang kung manalangin. Lord, alam mo naman kung ano mga pangailangan ko. Amen. Opo, totoo naman, alam ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. Pero we need to declare it. Kailangan nating sabihin. Sapagkat pag sinabi natin, saka mangyayari. Meron po bang pruweba nun? Si Lord nga po, di ba nung sa nilikha ang langit at lupa? At sinabi ng Diyos. At sinabi ng Diyos. Kaya may kapangyarihan yung sinasabi natin. Amen. Kaya mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. Mag-iingat sa mga sinasabi natin. Yung sinasabi mo ay panalangin mo sa iyong sarili. Pag sinabi mo, ay, hirap naman ang buhay. Nakakatalo. Yung puro pagreklamo na instead na magreklamo ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi pagka puro pagpapasalamat na sinasabi mo sa Diyos, lulubayan ka ng demonyo sa buhay mo. Bakit? Kasabi ng demonyo, ang dami ko ng mga pinadadalang pagsulong dito, puro pagpupuri pa rin sa Diyos. Layasan ko na nga ito. Umarap na lang ako ng ibang pagkakilan. Sino kaya dito? Ganun ang gagawin mo na. Kaya ang ginagawa ng demonyo, humahanap ng mga, di ba sa yung mga asong lobo, pag nagpapastol ng tupa, ano ang ginagawa ng mga asong lobo? Dagdapahan yung mga tupa. Ngayon, magtatakbuhan yung tupa. Kung sino yung mga mahina-hina, ay yun yung kanyang masisila. Kaya, kapag ka ikaw ay nagpapalakas sa Diyos, anuman ang gagawin ng demonyo na mga bagay magaganda sa iyo, hindi ka matitinag. Bakit? Sapagkat ang puso mo laging nagpupuri sa Diyos. Ang sasabihin mo, kagaya ni sinabi ni Paul, the Lord gives and the Lord take away. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Purihin si Yahweh. Bakit po nasabi ni Job yun? Ganon siya nagtitiwala sa Diyos. Kapag gano'n tayo nagtitiwala sa Diyos, hallelujah, tuwan-tuwa ang Diyos sa atin. Hindi tayo natitinag ng anumang problema. Yung iba, umambon-ambon nga lang, hindi na umatin eh. Paano kung isang buwan ulan na ganyan? Yung pala kahinaan ni sister, yung pala kahinaan ni brother. Sabi ng demonyo, ulan-ulanin ko lagi. Sabi ko kay Janet sa Pastor Jan, nung inaakay ko siya sa Panginoon, sinishare ko siya. Minsan, linggo, susunduin ko na siya. Ganun po kasi kung nag-aalaga nun talagang susunduin ko sa bahay. Kasi sinashare ko siya. Gano'n ko sabihin na, sabi niya, Aris, hindi ako nilalaglag ka. Ganyan ang demonyo. Bibigyan ka ng lagnat ng demonyo para hindi ka umatid kasi may gagawin ang Diyos sa iyo pag umatid ka. May ganun ba yung kanin? Oo, gumawa ka. Para na ka mo. Teka ka siguro. Medyo ilalag natin. Sumama ba naman po sa akin mga kapatid? Sa kalagitnaan ng pagpupuri, ang sabi niya, ako'y magaling na, pinagaling ng Diyos habang siya ay sumasamba sa Panginoon. Hindi mo pinigilan ng kaaway, kaya kailangan ng Kristiyano matalino at alam ang plano ng demonyo. Malalaman mo naman yung paghinahadyang ang kala ng kaaway. Ay, padadala ka minsan ng problema, minsan sa pamilya mo pa. Naalala niyo isang pastor na matay yung kanyang anak? Pastor, yung anak niya, sabi ng asawa ng asawa niya, namatay yung anak natin. Araw ng linggo. Hindi ko siya maharap ngayon, araw ng linggo, unahin ko ang Diyos. Yung anak natin, yung patay. Hindi mo muna siya pupuntahan, pumunta sa church, hindi niya sinasabi na sa mga membro ng anak niya, patay niya. Diretso pa rin ang kanyang pagtuturo ng salita ng Diyos. Maya-maya, pumapasok yung asawa niya, tsaka yung anak niya,
lalakad na rito, papunta rin sa loob. Hindi alam ng mga kongregasyon. Una, iyak na yung pastor, sinalubo yung kanyang anak, niyakap yung kanyang anak. Bakit? Nakita ng Diyos na tapat ang pastor na ito kahit anuman ang mangyari sa kanyang pamilya. Nagpupuri pa rin sa Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Gusto ng Diyos, masumpungan tayo na tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, hindi kayang hadlangan, malulungin ang kaaway, matatakot ang kaaway sa iyo. Hindi kanya mapapagod ang kaaway sa iyo. Hindi kanya matatakot, hindi kanya mapipigilan sapagkat ang puso mo alam na alam sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Come on, let's give the praise of our Father God. Kaya napakahalaga kung ano yung pinaniniwalaan natin ay ating sinasalita at sinasabi na. Una, everybody read. Pangalawa. Pangatlo. And pang-apat. Rest in God's grace daily. Ano po ang ibig sabihin? Lagi natin ipanatag ang ating kalooban. Lagi tayong mag-rely sa biyaya ng Diyos, sa habag, sa grasya ng Diyos, araw-araw ng ating buhay. God's grace is sufficient for each day. We don't need to have all the answer or solution for every challenges all at once. Marami ng mga challenges, hindi man natin alam kung ano yung ating mga gagawin, hindi man natin alam kung ano ang mga kasagutan sa mga tanong. Pero ating pagtiwalaan ang biyaya ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. God's grace meets us right where we are, providing exactly what we need, moment by moment, and day by day. God's grace meets us right where we are. Saan man tayo naroroon, ang biyaya ng Diyos ay nandyan at kasama natin. Whether we face uncertainties, trial, or responsibilities, His grace is more than enough to carry us through. Naniniwala tayo, ang biyaya ng Diyos ay laging higit sapat sa ating mga buhay. Just as manna was given daily to the Israelites in the wilderness, so God's grace is renewed for us each day. Alam niyo po yung mga Israelita, nung sa disyerto, walang pananim, pero ang biyaya ng Diyos nanggagaling sa langit, umuulan ng mana, ng tinapay galing sa langit, yung sky plagues, galing sa langit po yun. Yun po ang kanilang kinakain. Daily, araw-araw. Sa panahon ng problema, araw-araw, umuulan ang biyaya ng Diyos nandun. Bakit po ba problema? Hindi ba pag nasa wilderness, walang tubig, walang mainit, walang pananim, pero sapat ang biyaya ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, wag kayo kukunan labis. Masasayang. Kaya nga yung ibang mga matitigas ang ulo, baka raw sila magutom. Kumuha ng labis. Inuud lang eh. Inuud lang. Ano? Mapan lang. Kaya po mga kapatid, akala ay malalamangan ng Diyos. Pero, ang sabi kasi ng Panginoon, kumuha lang kayo ng sapat. Bakit? Sapagkat sa kinabukasan ay bago na naman. Ganon talaga ang biyaya ng Diyos. Araw-araw ay laging bago. Kaya sinabi ng salita ng Diyos, ito ay laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo ay napakadakila. Ang biyaya ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay ay totoo. Laging bago, laging sariwa. Kaya ang gusto ng Diyos, iba araw-araw para hindi ka magsawa. Tingnan po ninyo, ilang taon na tayong nabubuhay sa mundong ito. Hindi naman tayo nagsasawa sa buhay. May iba sawa na ba? Bakit?
Biruin mo pagkagising natin sa umaga, panibagong araw, ibang panahon, ibang ambience, hindi ka nagsasawa. Iba eh. Ganun ang Diyos. Pero kung pagkagising mo, puro ganun at ganun at ganun at ganun at ganun lang. Baka magpakamatay ka. Pero alam niyo po, hindi eh. Ang Diyos, araw-araw ng buhay natin, iba. Iba ng iba. Iba ang biyaya ng Diyos sa atin nung nakaraang linggo. Iba na naman ang biyaya ng Diyos sa atin ngayong linggo ito. Sapagkat laging sariwa, bawat umaga, ang katapatan ng Diyos ay napakadakila. Ganito pa ang sabi niya. Ganito ang kanyang sagot. Sabi niya kay Apostol Paul, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusan na ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa panahon ni Apostol Paul ay mahina. Sabi niya, kinagagalak ko ito. Bakit? Sapagkat mararanasan ko na naman ang biyaya ng Diyos. May problemang dumating sa amin, Apostol Paul. Nagagalak na naman ako. Bakit? Sapagkat mararanasan ko na naman ang solusyon galing sa Diyos. May kawalan na naman na dumating. Magagalak na naman ako sapagkat makikita naman ng Diyos na magpuprovide ng aking mga pangangailangan. Ganoon sumagot ang biyaya ng Diyos. Laging sariwa, bawat umaga. My grace is sufficient for you! Hallelujah! Laging sariwa ang biyaya ng Diyos sa bawat araw at ang sabi ng Panginoon, ang aking biyaya ay laging sagana sa bawat araw ng buhay. Hallelujah! Tapos na yung tayo. Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. God's sovereignty, God's will, God's faith, and God's faith. Lagi po natin tandaan ang apat na aplikasyon ng buhay natin. Ano man ang dumating, ano man ang pangyayari, lagi po natin tatandaan ang mga pangako ng Diyos. Dahil kay Kristo, in Christ, my future are secure. Dahil kay Kristo, ang ating kinabukasan ay sigurado. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Sigurado tayo sapagkat dahil kay Kristo, mga anak tayo ng Diyos, sigurado tayo, ano man ang mangyari, mapapasalunan tayo, mapapasapakiman tayo, magpakailan, kaiglan. Kung sa mga oras na ito, mga kapatid, may pag-aalinlangan at pagtutuna sa iyong puso, tayong lahat ay tumayo. At binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na manalangin sa Diyos. Habang kayo ay nananalangin ng personal sa Diyos, na humuhugas na niya ng kanyang lakas. Humuhugot ng magpapalakas sa ating espiritu. Nang salita ng Diyos ay laging sapat sa ating mga buhay. Lagi po nating isipin na makapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Come on, church, kung meron kang mga personal na panalangin sa oras na ito, ilapit mo sa Diyos. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa buhay mo, sa iyong pamilya. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos ay tutugon sa iyo. Makikita mo ang Diyos ay nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Makikita mo ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay laging malakas sa ng bawat isa sa atin. And the grace of God is sufficient. Laging more than enough. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to
Naririnig po ninyo, Ama, ang mga panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Nakikita po ninyo ang kanilang mga puso na nagtitig. Hallelujah. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You are led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. It's running after. It's running after me. Come on, church, hallelujah, let's declare. It's running after. The goodness of God is running after us. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. I lay down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. Tunay po ang Diyos na naging tapat sa aming mga buhay. All my life you have been Ikaw ay napakabuti. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Ikaw nga po, aming Ama, ay napakabuting Diyos sa aming mga buhay. Maraming salamat po
sapagkat sa iyong presensya, sa iyong piling, nakatitiyak kami na sigurado ang aming kinabukasan sa iyo. Ano man ang aming kaharapin, ano man ang mangyayari sa kinabukasan, we need only to do is to trust in you, sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos na nasa sa amin. Maraming salamat po aming Ama, at patuloy na ikaw ay Diyos na sumasagot ng panalangin ng iyong mga anak. Ikaw ang kumakatagpo sa iyong mga anak, aming Ama. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. At higit sa lahat, maraming salamat dahil sa panahon ng sakit, karamdaman at hirap, ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Dahil sa latay ni Kristo kami pinagaling mo na. Dahil kay Kristo kami pinayaman mo, aming Ama Diyos. Pinaniniwalaan po namin ito sapagkat ito ang ginawa po ninyo sa aming mga buhay. Sa lahat ang papuri at pagkakila, pagluwalhati, aming Ama, lahat ng karangalan, glory o Diyos ay tanging sa ilamang sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. And everybody say, Amen!